Magandang araw mga kaibigan. May napanood akong vlog ng isang DDS vlogger, si Ako Kabibig. Na sinasabi niya na meron daw post si Sas Rogando Sasot na may draft manifesto na allegedly in-initiate ng mga PMA graduates nandun sa chat group ng mga PMAers. At ang manifesto na ito is gustong ikondena yung pananahimik ni BP Sara tungkol sa issue ng West Philippine Sea. But according to that video na napanood ko is wala pa daw pumipirma. Nilalangaw pa. Okay, so kung gusto niyong panoorin yung vlog ni Kabibig, Ako Kabibig, ilagay ko sa description box ng video ko ito para panoorin niyo na lang. So ako, gusto kong magbigay ng reaksyon. Okay? Kung si Sas Rogando Sasot ang source niyan, most likely accurate. Katulad lang siya ni Maharlika, marami silang sources. Nalalaman nila kagad kung ano yung mga nangyayari. So yan, draft manifesto pa lang, meron nang nagbulong kay Sas Rogando Sasot. Malala ko nung nag-manifesto ang mga PMAers na nawagan na i-release kaagad sa pagkakakulong si Ka Eric at Dr. Badoy. Nalaman ni Sas Rogando Sasot na grabe ang takot sa batasang pambansa sa opisina ng Speaker of the House. At daw sila, camp defense drill o naghanda sila na baka lusubin daw sila ng mga sundalo doon o mga PMAers, yung nagmanifesto. So si Sas Rogando Sasat ang nagbulgar niyan. So maraming mga pagsisiwalat ni Sas na nagiging totoo at ito nire-research ko pa, nagtatanong pa ako kung gusto kong makita yung draft manifesto condemning the silence of BP Sara. So, ano ito? Kikita ko, kung totoo na may draft manifesto against BP Sara, baka ito na yung resbat ng yung naunang manifesto na dumarami pa rin ang pumipirma ngayon. Mga PMAers, including non-PMAers na pumipirma na rin. Basta men and women in uniform, police, sundalo, basta galing sa uniform services, dumarami ng pumipirma. Na kinokondena yung kawalang respeto ni Senator Tulfo, yung tinawag niyang duwag, yung isang sundalo na namatay sa labanan. So, yun. Mainit na issue yun at may sagot naman si Senator Tulfo. Naipost na nila sa social media yung sagot na ang kabuuan sa sagot is paninira daw yun, fake news daw yun. Dahil nangunguna sa survey si Rapi Tulfo itong latest na Pulse Asia survey. So, kailang maraming naniwala doon sa manifesto ng mga PMAers dahil ang daming nanonood, ang daming nagko-comments sa topic na yan. So, kung totoo na mayroong counter manifesto ng PMAers laban kay BP Sara, ito na yung yung para sirain din si BP Sara. But ang balita nga is wala daw pumipirma. Nilalangaw. Okay. So, granting na totoo, nandyan na. Ang analysis ko, kung meron mang pipirma, kakaunti mabibilang mo lang. Hindi katulad sa perma ngayon ng yung manifesto condemning Senator Rapi Tulfo. Ang dami na eh. Yung latest count, sobra 400 na.
Nung first day, 146 pa lang. Ngayon, padami ng padami. So, ang mga Dutertes ay talagang nagmamahal sa mga kasundaluhan, lalo na si PRRD and even the VP herself. Kung may mamatay nga sundalo, like father, like daughter, binibisita yung lamay. Meron nga akong nakitang video madaling araw, pulis yung namatay sa Bohol. Binisita ni VP Sara, madaling araw Grabe. Tapos ano pa, yung sundalo na namatay sa malapit sa Marawi. Binisita ni VP Sara yung burol doon sa Lanao del Norte, sa Maranding. Binisita niya yung mga wounded na sundalo sa Iligan. Ganon siya. Kasi herself is a reserve colonel ng Philippine Army. So, kabaro si VP Inday Sara. Si Senator Raffy Tulfo. Kabaro ba? Hindi naman Kaya, nagkakamali sila kung isipin nila na uubra yung manifesto condemning si VP Sara sa pananahimik. At saka, mababang issue yun. Hindi naman siya ang chief foreign architect, foreign policy architect. Ang presidente na yan, nagsasalita na. Ang Secretary of National Defense, nagsasalita. Marami nang nagsasalita. Bakit pa makikisawsaw si VP Sara? Ano lang siya? Tutok lang siya sa trabaho niya as Vice President. At saka DepEd Secretary, doon lang siya magsalita. Ito naman kasi maraming nakikisawsaw, lalo na may mga lawmakers dyan na gustong sakyan ang national concern kasi mainit na issue. Na bumibisita sa Pag-asa Island, kung ano-anong pondo na nire-release, sabi, gusto niyang tumulong sa West Philippine Sea. Si VP Sara hindi siya ganun. Trabaho lang. Okay? And then, punta tayo kay PRRD. Ang daming, ako personally ang laking pasalamat ko kay PRRD dahil dinobli niya yung sweldo ng active soldiers nung kapanahonan niya. By that time, retired na ako Maliit ang pensyon namin noon. Kaya lang, nung dinobli ni PRRD, yung sweldo ng mga active, naisama kami. Nung una, langanin pa dahil walang pundo. But sabi ni PRRD, hanapan niyo ng pundo yung mga retired. Kasama sila dyan, Natanggap namin yung aming differential. Laki. So ngayon, sobra-sobra na ang aking pensyon para sa aming mag-asawa dahil sa malasakit ng isang Pangulong Duterte. Meron pa bang kukontra sa Pangulo na ganyan? Ang anak niya nandyan din. Sino ang pipirma sa manifesto condemning yung pananahimik? Okay lang kung may nagawang malaking pagkakamali si VP Sara. Pwede. Bakit hindi? Kahit ako, kung may labag sa batas na ginawa niya, pipirma din ako. Yung pananahimik, hindi naman labag sa batas yan. Mas maganda nga yung nananahimik siya. Kaya, I don't know kung sana totoo na mayroong manifesto at makikita natin kung meron, lalabas at lalabas yan At makikita, i-compare natin ang dalawang manifesto. Itong manifesto condemning Raffy Tulfo, sobra 400 na ang nakapirma. Okay? Ito namang manifesto kontra kay VP Sara, nilalangaw. Wala daw gustong pumirma. So, sino ang panalo? Sino ang talunan? Okay, bahala na po ang taong bayan.
Anyway, malayo pa ang 2028. Marami pang magbabago diyan. Kaya lang, kung ano ang karakter ng isang tao, lalabas at lalabas yan. Makikita mo ang tunay na may malasakit sa taong bayan at saka yung mga naghahabol lang ng views, naghahabol lang ng malaking pera para sa mga programa nila. So, you cannot put a good man or woman down. VP Sara will stand out among the rest at mamamayagpag pagdating ng panahon.